These are the homes here at Rockland Park. Napakita namin sa inyo yung loob. So, anong unahin natin dito? Doon tayo sa ano ate? Ang dami. Sa estate tayo. So, check natin tong bahay na to. By Morrison. Ito yung pangalan ng 3,092 square feet. So, ayan. May bedroom dito. Ang laki. Ito yung malaking bahay. Medyo may kamahalan siya. Ito yung front door nila. Which is high ceiling. Wow. Tapos may office dito. Uy! Wow, ang laki. That's why it is. Ito yata yung mudroom nila. Sobrang laki ng bahay na to. Sige, dito tayo. High ceiling. Ang ganda. I like this house. Ayaw mo? It's so nice. Ito yung gusto ni Donnie ate, yung high Ang ganda. Ako rin gusto ko yung high ceiling. Ang ganda niya. Tapos yung sliding door napakalaki. Wow. Ayan. Tapos merong ano dito, pantry. May fridge dito. I know, Ashay. This is 1.385 ba? Sabi niyo with free with basement na. with basement. Yeah, 3,092 square feet. Okay. Wow. Guys, tignan nyo to. Sobrang gandang bayan. 1.3 million. Saan ka makakahanap na 1.3 million na ganito sa Toronto? This is 1.3 million. Ito yung tinatawag nila na bonus room. Okay, ang bonus room may still family room. Sobrang ganda ng bahay na to. And this is another bedroom. Tapos ito yung sinasabi kong high ceiling na yung sa front door. Ayan. And another bedroom here. So 3 bedrooms upstairs. Sobrang ganda ng bahay na to. I like this house. Ito yung isang washroom na may double sink din siya. Ayan siya. Ito yung laundry. Wow. Ang laki ng closet. Ang laki ng closet. Ano meron dito? Washroom. Ito yung pangatlong bedroom. Makakarugtong siya. Ate, masters. Okay, ito yung masters. Sabi kayo mag-disco. Ha? Ayan yung... Masters. Grabe. Ito yung... Merong fireplace at TV sa washroom. Ang ganda, grabe. I like this house. Ayan. Tapos ito yung master's bedroom. Look at that. Tapos yung ano mo, yung view mo ito. Look at the view. Sobrang ganda. Sobrang ganda niya. Ayan, ito ulit. Ayan. So ito yung palabas sa bonus room. Ano ba ang nalilito na ako? Ayan, ito pala yung sa bonus room. Tapos meron siyang parang bar dito. So ayan yung bar. Tapos ito nga yung papasok dito sa master's bedroom again. Tapos parang isang malaking room, parang hotel ang itsura ng bahay na to. Kasi ayan yung yung bed, tapos andito yung washroom nila. Ayan. Wow.
Again, ito yung masters. Ang laki ng shower. Ang ganda dito, grabe. Pero ako Teka. ako magpa-tiles pila. Kaya na ako'y nakita na tiles dito. Ito yan. Isa ka show. High ceiling. 1.385, right? Sobrang in love ako sa high ceiling. Ha? Gusto yung may high ceiling. Oo. Ako naman sabi ko, no, kasi sabi ko, Mahirap linisin. Totoo yan. no. Sabi niya, hindi mo nilinis. Wag mo na linisin, di ba? Oo. Tapos lalagyan mo ng kurtina. Oo. Di ba? Pang mayaman. Tapos ano kayong remote? Ay, yung remote na ano, pang blinds. O yung kurtina na ano, na may remote. Alika sa basement. Ano naman eh. Yung basement maganda. Yeah. Okay, let's see the basement. Pero gusto ko yung kulay niya ate kasi Oo nga neutral lahat, no? Yeah. Maganda yung ano. Tapos walang carpet yung ano, 'di ba? Ang mahal nito pag hardwood yung ano. Next year kayo, magkano na kaya ang showroom na to? Grabe. O, diba? Oo nga. Next year siguro 1.5 na to. Baka Ay, more may than. yoga sila. Ay, merong ano dun. May yoga, may free yoga kasi ngayon. Ah, okay. So ito yung basement. Ang laki ng basement. Isang kwarto lang siguro. O may bedroom dito na ginawang gym. So ito yung washroom. Pang isang bedroom lang pala to. Pero nung tinignan yung price, sabi ko kaya naman pala. Yan, ito yung kitchen. May isang bedroom to ate Jen. O isang bedroom. Ay, ano yun? Ginawang ano, gym. Si ate ko pang Tapos ito yung ano. basement mo ate, at least may idea ka na. Oo nga eh. Paano mo gawin? Hindi, pero malaki to. Yung basement namin liit eh. Oo, pero pwede yung... So yun nga guys, isa yan sa mga 1 million plus na presyo ng bahay na nakita natin dito sa Calgary. Ang price nun is 1,385,000. So it's by Morrison Builder. So hindi ko lang sure kung yun yung presyo mismo nung bahay na yon, ng showroom na yon, or hindi pa kasama yung mga upgrades at saka yung basement. So I'm not really sure. So meron pa akong dalawang na ganun din yung presyo na ipapakita sa inyo by Brookfield naman. Next time na lang kasi masyadong nang mahaba yung video. If you wanna check it out, yung showroom na yon is nasa Rockland Park sa Northwest Calgary. So yan, ang tanong, should we buy the house or no? Unang-una na, wala tayong milyones. So kaya hindi natin mabibili yung bahay na yon. Pangalawa is talagang hindi ako mahilig sa malaking bahay. Pero kumbaga kung iisipin mo, yun talaga yung para sa akin na parang yun yung dream house kasi napakaganda ng bahay, parang napakaaliwalas niya, napakaliwanag, tas very simple lang siya, very elegant, na walang masyadong mga gamit, tas high ceiling siya. Yung ganong klaseng bahay ang gusto ko, yung simpleng-simple lang talaga siya. Pero for that price nga, wala tayong pera. Cannot afford. We cannot afford. Tsaka ang hirap linisin ng ganong kalaking bahay. Imagine mo yun, ganong kalaking bahay, paano mo, tsaka yung mga windows doon, paano mo lilinisin? Napakahirap. Honestly, dito nga sa bahay namin, yung bahay nga namin, hindi siya kalakihan eh, di ba? Pero parang for us, parang nalalakihan na kami. Tapos, hindi namin nagagamit yung lahat ng parte ng bahay dito. Yun lang, syempre, mga kwarto kasi tinutulugan. Tsaka ito lang, yung family room. Dito kami madalas manood ng TV. Kasi sa baba, wala namang TV. Tapos yung living room namin, hindi talaga namin siya nagagamit. Tsaka yung dining room namin, hindi namin siya nagagamit. Siguro, most of the time, kapag may mga bisita lang, doon lang namin siya nagagamit. Tapos kumakain kami sa may island namin.
hindi dun sa dining. Minsan, nagagamit din namin yung dining. Sabay-sabay kaming kumakain dun. Kasi iba-iba rin talaga yung schedule kasi namin. Si Richard, iba yung schedule niya. So, napakaaga niyang pumasok, napakaaga niyang kumain ng dinner. So, kaya hindi kami sabay-sabay kumakain. Tapos yung mga bata, syempre iba din yung schedule nila kasi pumapasok sila sa school. So, pag uwi nila, nagla-lunch pa rin sila pagkadating nila after school. Dun pa lang yung lunch nila, heavy lunch. So, yun, happy na kami sa ganitong bahay. And kung in the future man, siguro mas gugustuhin namin na mag-downsize. Kasi syempre, lumalaki na rin naman yung mga bata. You don't need a big house para sa amin. Mas gusto ko na yung simple, yung mas maliit yung mortgage. Mas maliit yung mortgage, the better, diba? Yung mga nagpaplanong lumipat dito sa Alberta, yung mga tumitingin-tingin kahit pa paano dito sa Alberta, yung mga bagong bahay talaga, medyo talaga matataas na yung mga presyo nila. Gusto ko nga tumingin ng mga townhouse. Kung meron pa talaga mahanap ng mga townhouse na nasa 400. I'm not sure. Kaya, one time mag-iikot tayo sa mga show homes ulit para maghanap tayo ng mga townhouses. Kasi hindi pa ako nakapasok sa mga townhouses eh. Yun ang gusto ko talaga makita. Kasi you don't know that in the future maybe, di ba? Pag nag-downsize kami, townhouse na talaga yung next target namin. Kasi parang, ako talaga nung una pala naghanap ng bahay, ang talagang gusto ko sana townhouse lang. Ayoko na may malaking backyard, ayoko nung ganun. Kasi ang hirap i-maintain. So yun. So next time, hahanap tayo ng mga townhouse na mga show homes. So titingnan natin kung makakahanap pa tayo ng mga nasa 400. Pero ang pagkakaalam ko ngayon, parang lahat nasa 500s na siya eh. Mga lane homes, mga single house, ganyan. Nasa 600. Pero kapag tumingin kayo ng mga resale, meron pa rin kayo makikita na mga townhouse na nasa 400. Yun, depende talaga sa preference ng tao, di ba? Kasi kami, ang preference namin nung lumipat kami dito, bagong bahay. Na okay lang sa inyo yung resale, marami pa rin kayo makikita dito na very affordable pa rin siya. So, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. So, yun lang guys. Thank you guys for watching ulit.